Bueno, mga kaibigan, merong problema. Yung DOH, Department of Health, bukod sa swine flu. Alam niyo, mga kaibigan, hinahanap nila ngayon yung share. Yung bahagi na dapat mapunta sa pondo ng Department of Health. Yun ang purpose Ba't ang taas-taas ng buwis sa mga, yung kung tawagin syntax. Kasama sigarilyo. Basta may kinalaman sa vices, di ba? Alak, ayan. Number 1, sigarilyo. Hindi pa nga na-approve yung batas, tinaas na lahat Sigarilyo, di ba? Inaprubahan pa lang sa Kongreso. Siyempre, dadaan pa sa Senado yan. Siguro naman, pag na-aprubahan ng Senado yan, pagtataas na panibago dun sa sigarilyo, syntax, mga kaibigan tataas na naman ulit. Pero hindi pa batas yun. Magiging batas lang yan pag pinirmahan ng presidente. Ganyan kawalang hiya yung mga manufacturer na negosyante ng sigarilyo. Ano ibig natin sabihin? Yun yung hinahanap ngayon na pondo. Asan yung mapupuntang pondo na kinolekta ng gobyerno galing sa syntax para dito sa DOH? Yun ang benefactor Mga kaibigan, kaya itinaas ang buwis yung mga syntaxes na yan para magamit ng Department of Health. Katunayan nga, di ba, inaprubahan yung universal healthcare. Yun yung sinasabi ko nung umpisa pa lang. Na ipanukala yung panloloko na yan ni JB Estrada. Ejercito Estrada. Naglulundagan yung iba, akala mo magkakatotoo yung universal healthcare. Hindi magkakatotoo yan. Sa dami ng isipin ninyo. Ano sabi natin nung araw? Yang tax sa sigarilyo, kasama yan sa train law Ano sabi natin magiging epekto? Malulugi gobyerno at maghihirap ang mamamayang Pilipino. Yun yung hinahanap ng Department of Health. Asan yung share? Ng Department of Health na gagamitin, especially ngayon, merong mga outbreak, di ba? Outbreak ng dengue, merong polio, merong diphtheria, di ba? Etc. Hindi pa natin alam kung ano yung susunod na salot na darating, mga kaibigan. Pero ang lahat ng yan, yung share na sinasabi ng DOH, yan yung dyan din kukunin sa share na yan ng galing sa syntax, nakasama sa train law, kasi ang train law marami, di ba? Pati serbisyo kasama riyan Ito nung umpisa pa lang, sinasabi natin, ito na yung epekto. Sabi ko sa inyo, magkakatotoo. At hindi naman kailangan maging manghuhula ka o kaya magaling ka, yung genius ka, ekonomista ka. Hindi, wala tayo lahat niyan meron, sentido común hindi ba? Ibig sabihin, naisahan. Ito na naisahan ng mga negosyante ang gobyerno at ang mamamayan.
Nakita na ninyo, mga kaibigan? Ang nakikinabang ngayon dito sa train law, o katulad niyan, isa dyan yung syntax, galing sa sigarilyo, mga kaibigan. Sino nakikinabang ngayon? Di ba mga negosyante? Kaya nga ho sila ang atat na maaprubahan yung mga yung mga kasunod na pagtataas, yung tranches yan mga kaibigan kumbaga sunod-sunod na pagtataas yan hanggang sa ma-attain kung magkano yung talagang kabuuang kailangang itaas, hindi lang binigla, hinati-hati, Ano sabi natin nung una na magiging epekto ng train law? Ito na nga, tinamay ninyo, hinahanap ho nung DOH, yung pera, wala Yung share sa pondo na galing dyan sa syntax. Samantalang, kaliwat kanan ng pagtataas ng syntax, ni wala nga pinagbabasihan yung increase na ginawa nila ngayon sa sigarilyo. Di ba? From magkano yung sigarilyo? 70 pesos, di ba? Ginawang 130 na ngayon pag bumili kayo sa tindahan 120, 130 ang halaga. Meron pang mas mataas diyan. Yung mga convenience store, di ba? Ngayon, kita ng kita itong mga taong ito. Talagang pinatupad nila. Ang gobyerno, wala pang naipapatupad. Ewan ko kung yung pagkolekta dito sa panibagong ginawang increase sa syntax, sigarilyo, nito pong mga manufacturer, kinikita ng gobyerno. Kung yun ngang una, hindi pa kinikita ng gobyerno, mantakin ninyo, mga kaibigan. Nung ang sigarilyo 40 pesos pa lang. Ito yung sinasabi ng DOH, nasaan? Nasaan yung pondo? Lalo ngayon, merong outbreak. Hindi matugunan daw nila, sabi nila, mga kaibigan. Yung inaasahan nila, napapasok. Ilang buwan nang ipinatutupad, di ba January pa? Sinimulang ipatupad yung train law, kung di ako nagkakamali. Masama, sabi natin, masama ang pasalubong na bagong taon nung pirmahan yung train law, mga kaibigan. Di ba? Ang ginawa, para magmukhang makakatulong yung train law, ang ginawa tinanggal yung buwis ng mga kumikita ng mula halagang hanggang 200,000 yata ang kinikita o 200,000 o 250,000. Hindi ko matandaan. Basta gano'n ang kita mo, hindi ka nababawasan ng tax, mga kaibigan. Halimbawa, di ba yung mga government employee, pagka sweldo, kinakaltas na ng government agency nila, lalo na sa mga local government unit, tinatanggal na yung tax dati. Ngayon, hindi na tatanggalin yun. Kung ang income mo lang kumikita ka lang ng hanggang 20 mil o 25 mil isang buwan, sa isang taon, magkano yun? Kung hindi bababa, hindi tataas sa 250,000 ang annual income mo, hindi ka nababawasan ng buwis, mga kaibigan. Pero sabi natin, kung sa umpisa, sa unang tingin, kung ikaw yung empleyado, ba nabawasan ako ng tax? Pag hindi mo pinag-aralang mabuti, akala mo, nakamenos ka ng malaki. Sipin mo kung ang sweldo mo, halimbawa, 15 mil. Babawasan ka ng buwis. Nagiging na lang yun 13 mil yata Pagka pag ibinigay sa yung sweldo magiging 13 mil na lang. Yung sumusweldo ng 15 mil, mga kaibigan, binabawas na yung
yung tax, ano ba tawag dun sa tax na yun? Nakalimutan ko na naman. O ngayon, akala mo nakatipid ka. Kaya lang, kasama din dun sa train law na yun, yung package na yun, yung pagtataas sa mga produkto, sa mga bilihin, at saka sa, sa serbisyo. Mga kaibigan, yung mga service, ang ibinebenta nila, yung serbisyo nila. Lahat yan tataas. Halimbawa, mga professional, mga doktor, serbisyo yan eh. Di ba? Tumaas, di ba ho? Tumaas naman talaga. Lahat naman talaga. Anong sabi natin? Yung dati mong binibili, di ba? Yung asukal pala, di ba? Basta lahat ng produkto na ginagamitan ng matamis, asukal. Tumaas lahat yun kasi tumaas ang asukal. Hindi ba nga, pinag-uusapan natin nung araw, sabi nga natin mukhang ang itinuturo dito, physical education Doon sa train law Mga physical fitness Bakit? Dati kung namamasahe ka, maglalakad ka na lang Bakit? Tataas ang pasahe. Bali ba tumataas pa gasolina? Tumataas din ang pag tumaas ang gasolina, lalo tataas din yung bilihin. Patong-patong na Mga kaibigan, iba yung taas ng produktong bibilin mo. Halimbawa, pagkain, pag tumaas yung gasolina, ipapatong na naman another patong pagtataas na naman yun. Kaya, mas lugi ka. Pagka kinuwenta mo, halimbawa, ang ibinabayad mo dati sa buwis kada buwan sa loob ng isang buwan halimbawa mo na, 2,000. 2,000. Kung 15,000 lang sweldo mo, yung 2,000, idideduct na yung buwis na 2,000. Kwentahin mo, kung 2,000 sa isang buwan, di ba? Natipid mo yun dahil doon sa nawalang buwis. Ang problema, tumaas ngayon yung bilihin. Yung dati mong pamasahe, tumaas na yun. Yung dati mong binibiling pagkain, tataas yun. Araw-araw yan. Araw-araw. Hindi mo mapapansin dahil piso-piso, 50 centimos, 2 piso, yun ang mga yun ang mga increase dun sa binibili mo Na pagka kinuwenta mo sa loob ng isang buwan, mahigit pa sa 2,000 yun sino natalo? Di ikaw. Hindi ho ba? Kung halimbawa, umabot siya ng 2,500 ang naging gastos mo ngayon, nadagdag sa gastos mo kumpara nung hindi ka pa binabawasan sa buwis, ang nadagdag ngayon, 500 naman. Di talo ka. Di ba? Kaya yung train law, hindi nakatulong yun sa tax exemption doon sa mga sumusweldo ng 250,000 below o pababa, mga kaibigan. Hindi nakatulong yun. Para lang hindi mahalata, mga kaibigan, di sana, hindi na lang itinaas ang bilihin, nanatili na lang na gano'n, nagbabayad ka ng buwis. At least, yung binabayad mong buwis na kinakaltas sa iyo dahil kinaltas na sa iyo ng gobyerno, nasisiguro mo ngayon na yung kinaltas ng gobyerno ay pupunta sa gobyerno. Mga kaibigan, hindi katulad nito, hinayaan natin na magtaas ng buwis, lahat, bilhin, lahat na, pati serbisyo, hindi naman ngayon natin namomonitor. Wala naman tayong means, wala tayong garantiya na yung itinaas nila na buwis na ipinatong ng gobyerno sa kanila, ipinataw na buwis, dahil tinaasan sila ng buwis yung mga manufacturers, yung mga negosyo, yung mga serbisyo, dahil tinaasan sila sa train law ng buwis, mga kaibigan, siyempre, pinatong nila yung sa bilihin hindi ho ba?
Sino bumalikat nung bilihin? E di yung taong bayan. Ang problema, tinaas nila yung bilihin kasama yung tax na kinukolekta nila. Ngayon, yung kinukolekta nilang tax, walang kasiguruhan. Sino ang makakagarantya sa inyo na lahat nung ibinenta ng isang manufacturer na kinolekta niya pa nga yung buwis, iba pa nga yung VAT eh. Di ba? Sino makapagsasabi na yun talagang nire-remit nila sa gobyerno? Yan ngayon ang problema eh. Yun yung sinasabi natin nung una eh. Ang magiginabang dito, negosyante. Ano ibig sabihin niya? Naisahan ng gobyerno, naisahan ng mamamayang Pilipino. Ngayon, hindi ngayon maidi-deliver ng gobyerno ang serbisyo na kailangan. Katulad ngayon, hinahanapan na ng DOH ng share para sa kanila yung kinolektang buwis galing sa syntax. Nasaan yun? May outbreak pa ngayon. Hindi alam sa hahagilap ng pondo para tugunan. Para ika nga tugunan yung outbreak sa mga peste. Kamukha niyan, may ASF pa, meron pang yung diphtheria, meron pang dengue, polio, ayan mga kaibigan wala nga yung pondo. Kaya sabi ko, yung universal healthcare, maganda, walang kasing ganda. Pero lahat malilibre sa pagpapa-hospital. Kailan mangyayari yun? Sige nga. Kailan? Ayan na yung sinasabi natin. Siyempre, binubulsa ng mga negosyante yung pera. Alam naman ninyo ang kalakaran, nananatili naman yan. Ang mga negosyante, kakutsaban na ng mga nangungulekta ng buwis. Di ba? Tapos talamak pa yung smuggling. Mga kaibigan. Darating ang araw, tingnan ninyo, katulad yung rice tarification law, wala ring maririmit yan mga kaibigan. Paano sila magre-remit kung kasabwat nila yung custom? Sige nga. Kung nag-import ng ganito, sasabihin ganito lang. Pero malaki yung ini-import. Kasabwat ang custom paano kung ini-smuggling? Di wala silang babayaran. Ginamit lang nila yung legal na importation, yung papel. Pero walang babayaran. Nagagawa nila yun, namamanipula nila yun. Napapalabas nila na yung importation, isang papel, ilang beses nilang ginagamit, isang importation lang palalabasin, pero 10 beses sila nag-i-import. Baka mas marami pa ron. 10 doble yung ini-import, yung nasa papel, 10 doble nung nasa papel. Halimbawa, ang importation, kanilang allowed sila mag-import ng 1 milyong metriko tonelada. Baka 10, 20 milyong metriko tonelada na ini-import niyan Ang ginamit na papel, isa lang nakita na ninyo? Kaya paano makakakolekta ng buwis? Sige nga. Kasabot ang customs Naniniwala ba kayo walang smuggling? Ito katunayan, wag na tayong isa simpleng sentido común lang. Pumunta ka sa mga tindahan diyan sa Divisoria, Green Hills, mga department store. Puro imported ang mga tinda. Mga kaibigan, pirated. Lalo doon sa Green Hills. Sample lang yan, marami pang ganyan. Nakamukha niya, nagtitinda ng mga pirated. Mga China products. Lahat ng China products binayad ba ng buwis yan? Hindi binayad ng buwis yan, smuggling yan Paano mo ibabayad ng buwis yan Bawal yan.
Pag kinolekta ng gobyerno, halimbawa, pinasok mo rito, yung mga peke na Louis Vuitton, halimbawa, o iba pa mga produktong signature, branded, pinasok mo ngayon dito, galing sa China, kukolektahan ba ng gobyerno ng buwis yun? Hindi niya pwedeng kolektahan yun. Bakit? Bawal yun eh. Ban yung products na ganun eh. Meron tayong intellectual property rights na tinatawag. Ang dapat, pagka yung pinasok dito, kukumpiskahin mo. Hindi mo pa babayaang makapasok at kukunan mo lang sila ng buwis. Pag babayarin mo ng buwis, hindi mo pwedeng pagbayarin ng buwis yun eh. Bakit? Hindi mo dapat i-allow o payagan ang pagpasok. Eh bakit ang daming tindang pirated? Eh tayo nga lang ang hindi sumusunod dyan eh. Sa intellectual property rights eh. Eto, pumunta kayo sa Japan, sa Amerika, sa Europe, lalo-lalo na mahigpit. Europe, Amerika. Pagdating dyan sa intellectual property rights. Bakit? Sa airport pa lang, sa customs. Kapag ka ikaw, nakitaan ka ng mga malalaman nila kung ang dala mo peke o hindi. Meron na silang detector eh. Ng lahat ng mga original, yung mga branded. So pagka tinignan nila yan, malalaman nila fake to, kukumpiskahin yan. O di sana, kung pwedeng ipasok yan eh, pagbabayarin ka na lang ng buwis, para payagan pumasok. Hindi mo pwedeng ipasok. Kukunin sa iyo yun, susunugin nila yun. Eh dito, katakot-takot makikita mo, sasabihin mo walang smuggling. Eh kalokohan yun. Ano ibig sabihin ito? Napaikot ang presidente. Pinayaman kayo nitong sandali lang, bilangin mo lang yung buwan, simula nung ipatupad yung train law, mga kaibigan, ang laki na ng kinita ng mga negosyante. Marami na agad naging multibilyonaryo, lalo sa rice tarification law. Katakot-takot na kinita ng mga smuggler. Mga kaibigan. Lahat ng nag-engage dyan, parang ganito yan eh. Yung STL. Sa PCSO. Mga kaibigan, STL. Sino may hawak ng prangkisa niyan? Hindi ba gambling lord? Hindi naman tinatanggi ng gobyernong gambling lord ang mga may hawak niyan eh. Dahil totoo yun eh. Mga kaibigan, bakit? Sila yung may pera eh. Ganon din sa rice tarification law at importation ng bigas. Mga kaibigan, sino nakikinabang dyan? Baka bandang huli, gobyerno pa magbayad dyan sa mga smuggler na yan eh. Makakuha pa ng rebate yan eh. Wala naman silang ibinayad. Halimbawa nga, yung sinasabi ko sa inyo, kasi bawat importation, may import permit yan. Ilan yung importation mo? 1 million metric tons ng bigas. Paulit-ulit niyang gagamitin yun. Kasabwat niya lahat yung custom. Importante lang, may gagamit sila papel. Dinodoktor nila yan. Dati ng kalakaran yan sa Bureau of Customs. Mga kaibigan, yung smuggling ng bigas. Diyan kumikita ko yung mga corrupt dyan sa custom eh. At saka yung smuggler. Di ba, barko-barkong bigas nga nawawala sa pier eh. Magtataka kayo paano nawawala eh. Isang barko, pati barko nawala eh. Baka akala ninyo kung gaano kagagaling yung mga yan. Bandang huli, meron pa silang rebate na makukuha dahil sa buwis na ibinayad nilang lumalabas. Kunyari, yung pala, kikita pa sila. Tumantakin ninyo. Yung gobyerno pa, pagbabayarin nila. Kita ninyong idinulot niyang train law. Kasi dapat yung buwis natin, yung collection ng buwis, hindi naman maayos yan eh. Mga kaibigan eh. Wala naman tayong effective system, collection system. Sa taxes. Kaya nakita ninyo,
Di ba sinabi natin to nung inaprubahan o bago at nung maaprubahan yung train law, mga kaibigan, makakasama yan. Hindi masyadong pinag-aralan, naisahan. Kita ninyo, sino nagtutulak ng universal healthcare? Sino ba nasa likod niyan? Ang nasa likod niyan, mga negosyante na nasa pharmaceutical at saka nasa hospital industry, sa medical industry. Kasama na mga doktor, mga kaibigan. Iyan na sila nagtutulak ng universal healthcare. Pag kami universal healthcare, libre na raw lahat magpagamot. Di tiba-tiba sila. Kahit hindi nagpapagamot, maikukolekta nila. Nakita ninyo yung nangyari sa PhilHealth, di ba? Bago pa sumambulat yung katiwalian sa PhilHealth, sinasabi na natin na yung healthcare, hindi magtatagumpay yan. Nanakawin yung pera dyan. Ang makikinabang dyan, mga negosyante. Mga kaibigan. Paano? Yung may-ari yata ng sigarilyo, may-ari din ng ospital Mga manufacturer Mga kaibigan At saka, nasa industry. Medical industry. Health. Ospital. Pati serbisyo ng mga doktor. Ang dami makikinabang dyan. Pero sabihin mo, yung taong mga ospital, nilagnat lang yan. Baka takot-takot na serbisyo at saka mga gamot, ang ipapatong na niyan. Magpapading na yan. Di ba ganun ang ginawa sa PhilHealth? Nagpapading. Yun ngang mga namatay na, pinalalabas nila, nagpapadialysis pa patay na yun kasi inuubos nila dahil ang covered na session sa yung tawag mo ro? Yung sa may kidney dialysis. Ang guaranteed ng PhilHealth per patient na member ng PhilHealth up to 90 hanggang 90 session, up to 90 session ang kanilang dialysis na pwedeng tutulungan ka ng PhilHealth. Hindi ko malaman kung sagot nila o yung portion lang ng ang alam ko libre 90, di ba? Sessions. Yung iba, hindi niya natatapos ang session ng 90, namamatay na Hindi pa 20 session, patay na. Yung patuloy na kinukolekta, isipin ninyo, laki nun, yung kukolektahin nila. Isasara lang nila tatapusin lang nila ang pagkolekta doon sa namatay. Pagka naabot na nila yung 90, naka 90 session ng collection sila. 90 collections na sila, mga kaibigan, doon lang nila iihinto. Isipin ninyo yan. Dapat nung namatay, huminto. O kaya bago pa lang namatay, huminto na. Mga kaibigan. Di ba? Sabihin mo, doon sa namatay na. Nakita na ninyo. Kaya ngayon, hinahanap ng ospital. Ibig sabihin, hindi binabayad. Hindi nare-remit ng tama. Kung meron man. Sipin mo yung sigarilyo. Hindi pa sila dapat magtaas. Nagtaas na sila. Mga kaibigan, hindi pa sila pinagbabayad doon sa buwis para doon sa susunod na pagtataas. Mga kaibigan, kinukolekta na nila sa mamamayan yung increase. Di ba dapat kinukolektahan na sila ng buwis ngayon? Tingnan ninyo, kung effective yung pangungulekta ng buwis, mga kaibigan, kung epektibo ang gobyerno, kung alam ng gobyerno ang tamang pangungulekta,
hindi niya papayagan tong increase na to. Paano mo makukolekta yan? Sige nga. Saan binase nito mga manufacturer ng sigarilyo yung ginawa nilang increase? Halimbawa ngayon, lumabas sa pahayagan, inaprubahan na, pumasa na sa Kamara yung susunod na increase sa buwis ng sigarilyo. Batas na ba yon? Hindi pa batas yon. Aakyat pa yon sa Senado. Pagka naaprubahan sa Senado, hindi pa rin batas yun. Magiging batas pa lang yon pag pinirmahan ng presidente. Meaning to say, doble-doble ang gagawin pagtataas. Sa sandaling maging batas na yan, mga kaibigan, ia-apply na nila yung dapat na increase na in-apply na nila. E di magpapatong dalawang increase ang mangyayari. Nakita ninyo kawalang yaan? Sino nakinabang dyan? Oh. Sila ba, kinukolektahan na ba sila ng gobyerno dyan sa ginawa nilang increase? Natural, hindi. Kasi walang basihan yan eh. Ano basihan niyang tinaas nilang yan? Oh. Laking katarantaduan, di po ba, mga kaibigan?